Sa bawat trahedya, hindi matatawaran ang paglilingkod ng mga rescue worker at volunteer. Malaki ang kanilang papel sa pagtulong sa mga biktima ng kalamidad na makabangon muli. Ngunit kadalasan maging sila ay nakararanas ng sakit ng katawan at pighati ng isipan dahil sa pagresponde sa trahedya. Ang kwento ng ating mga matatapang na rescuers, alamin natin sa report ni Benj Bondok. Tuwing may kalamidad, paglikas palayo sa mga apektadong lugar ang agad na pumapasok sa isip ng bawat mamamayan. Ngunit para sa mga rescue worker at volunteer, sila ang mismong dumadayo sa mga lugar na ito, baon ang misyong magligtas ng buhay at umalalay sa mga biktima ng delubyo. Nung dumating kami doon, inabutan namin yung mga tao sa fort na, alam mo yung palabas na kala mo zombie na mga nakahawak sa pader, nag-aabang ng nilang pagkain nila or makakain nila, ganun. Kada makita mo sa kada kanto, kada paligid may umiiyak, may nasasaktan. So talaga yung puso namin, kung ano yung nararamdaman ng mga tao, parang nangyari na rin sa amin. So lahat ng mga nakikita namin talagang ginagawa namin. Talagang gumagawa kami ng paraan para makuwalan namin mga patay, mga natabunan. Katulad ng mga biktima, tao rin na nakararamdam ng pagod, sakit at lungkot ang mga rescue volunteer. Dahil dito, maging sila nasugatan ng negatibong epekto ng trahedya sa katawan at lalo na sa kanilang isipan. Inuwi ako dito sa Manila, naka-ambulansya ako. Kasi nagkasakit ako sa sobrang stress. Ang sabi ng doktor is stress yan. Namamanhid yung buong mukha ko dito sa likod ko, hindi ako makagalaw. Hindi ako makakilos, yun, awa naman ng Diyos na lagpasan ko yun. First time ko makakita ng mga patay na nakaiwalay ang ulo, nakaiwalay ang kamay, inaagnas na, inuud na, iba buo na. So para sa akin, na-trauma ako dyan. Dahil yung mga pangyayaring yun, even na nakauwi na ako sa bahay, mag-relax na ako, kahit maliligo lang ako, kumakain lang ako, na-imagine ko mga patay kung paano yung mga pangyayari sa kanila. Hindi biro ang pighating idinudulot ng kawalan ng mga ari-arian at kabuhayan dahil sa mga kalamidad. Ngunit higit sa mga material na bagay, hindi madaling mabura ang pilat sa damdamin at isipan mula sa malagim na karanasang dulot ng mga ito. If you want to address the physical needs, bibigyan mo ng pagkain, pero mabibigay mo ba sa kanya ang appetite? Hindi mo bibigyan namin ng kumot, bibigyan mo ng banig, hindi naman makatulog. So, ito yung psychosocial support program is the one that will support and help para itong mga taong to ay makakope sa very stressful and very difficult situations. Kaya naman bukod sa pagbibigay ng mga pangunahing pangangailangan, dapat ring bigyang pansin ang kalusugang mental ng bawat biktima at maging ng mga rescuer na tumutulong sa kanila. Meron kami tinatawag na counseling, meron din kami binibigay na group processing. Ito yung diffusing. You try to ventilate and allow them to unburden all the hurts and pains. So pag lumabas yan, parang in-intoxicate mo rin. So pag lumabas yan, kahit pa paano gumagaang ang pakiramdam nila. Kabilang rin sa mga mahalagang serbisyo sa panahon ng kalamidad ang pagtulong sa mga pamilyang nawalay sa isa't isa. Sa pamamagitan nito, mabubuhay ang pag-asa ng mga biktima na bumangon at magsimulang muli matapos ang anumang trahedya. Ayon sa isang kwento ng mitolohiya, lumabas ang sakit, kalamidad at paghirap mula sa isang mahiwagang kahon. Sa kabutihang palad, kasabay ding lumabas ng mga negatibong bagay na ito ang pag-asa. Sa makabagong panahon, nabubuhay ito sa anyo ng pagtutulungan at malasakit ng bawat mamamayan. Nakikita sa mga individual at grupong handang umalalay sa bawat isa nating kababayan at nagmumula sa pananampalataya natin sa dakilang lumikha ng sandaigdigan. Sa pamamagitan nito, hindi imposible ang muling pag-ahon at pagbangon mula sa anumang dagok ng panahon. Para sa Telebisyon ng Bayan, Benj Bondok.